Sa maraming henerasyon, naging buhay ng Texas Hill Country ang Ilog Guadalupe. Noong Hulyo 4, 2025, nagbago ang ilog at naging hindi na makilala. Isang bagay na nakamamatay. Upang maintindihan ang nangyari noong umagang iyon, alamin muna natin ang mga dahilan nito. Ang Central Texas ay nakakaranas ng isa sa pinakamahabang tagtuyot sa kasaysayan nito. Halos 4 na taon ng tagtuyot at kakaunting supply ng tubig. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang 20 county na kalaunan ay isinama sa deklarasyon ng sakuna dahil sa baha ay nakaranas ng 180 linggo ng matinding tagtuyot mula pa noong huling bahagi ng 2021. Sa Hulyo 2025, 60% ng mga county ay nasa katamtaman hanggang matinding tagtuyot. Bumaba ang Edwards Aquifer sa antas na huling nakita noong 1973. 2% na lang ang tubig sa Medina Lake. Napansin ng National Integrated Drought Information System na ang rehiyon ay dumaranas ng isa sa pinakamahabang tagtuyot at labis na apektuhan ang agrikultura, tubig at ekosistema. Pagkatapos, noong huling bahagi ng Hunyo 2025, nabuo ang Tropical Storm Barry sa Gulf of Mexico. Kahit humina ito matapos tumama sa Mexico, mahalaga pa rin ang magiging papel ng mga natira nito sa susunod na mga pangyayari. Ang sumunod ay nakilala bilang weather whiplash, ang biglaang paglipat mula sa isang matinding kondisyon ng kapaligiran patungo sa isa pa na nagpapalakas ng epekto ng bawat matinding pangyayari. Ang biglang paglipat mula sa matinding tagtuyot patungo sa isang beses sa 1,000 taon na pag-ulan ay maaaring magdulot ng mapaminsalang mga kondisyon. At iyan mismo ang nangyari. Tinatawag ang bahaging iyon ng Texas na Flash Flood Alley dahil sa isang dahilan. Ang lupa sa bahaging ito ng Texas ay mostly matatarik na dalisdis ng apog na may manipis na patong ng lupa. Kaya kapag umuulan, mabilis na umaagos ang tubig at dumidiretso sa mga ilog. Noong Hulyo 2, sinusubaybayan ng mga meteorologist ang natitirang bahagi ng Tropical Storm Barry habang ito ay sumanib sa mas malawak na daloy ng kahalumigmigan mula sa silangang Pasipiko. Magiging mapaminsala ito. Lumikha ito ng tinatawag na atmospheric river, isang concentrated na daanan ng singaw ng tubig sa atmosfera. Kapag tumama sa lupa ang mga atmospheric river, maaari silang magdala ng matinding ulan agad. Ang dami ng tubig na naililipat sa atmosfera ay kasing taas ng naitala kailanman para sa buwan ng Hulyo sa rehiyong iyon. Ang pinakamabigat na ulan na maiisip mo ay paparating na. Noong Hulyo 3, 1:18 ng hapon naglabas ng babala ng baha para sa Kerr County at mga kalapit na lugar. Babala ng 13 pulgadang ulan. Ilang lugar pwedeng umabot ng 7 pulgada. Noong 6:10 ng gabi naglabas ng babala ng posibleng biglaang pagbaha sa gitnang Texas ngayong gabi dahil sa inaasahang malakas na ulan. Noong 11:41 ng gabi ng Hulyo 3, lumala ang sitwasyon kaya naglabas ang National Weather Service ng unang babala ng biglaang pagbaha para sa Bandera County. Pagsapit ng Hulyo 4, karamihan sa mga residente ng Kerr County ay natutulog pa, hindi alam ang sakunang nangyayari sa kanilang paligid. Pagkalipas lang ng hating gabi, tumaas ng 10 talampakan ang Guadalupe River sa loob lamang ng 15 minuto. Noong 1:14 AM, naglabas ang National Weather Service ng ikalawang babala ng biglaang pagbaha sa ilang bahagi ng Bandera at Kerr counties. Dahil dito, nagpadala ng emergency alert sa mga cellphone. Noong 4:03 ng madaling araw, naglabas ng flash flood emergency para sa Hunt at Ingram na nananawagan sa mga residente na agad magtungo sa mas mataas na lugar. Nagbabala ito na ang pag-ulan ng hanggang 4 na pulgadang ulan kada oras ay patuloy na tatama sa lugar na basang-basa na. Ang ilog Guadalupe sa Hunt ay biglang tumaas ng higit 20 talampakan sa nakaraang oras. 4:22 ng umaga, may bumbero mula Ingram na tumawag sa sheriff's dispatcher. Nasa ilalim ng tubig ang karatulang Guadalupe-Schumacher sa State Highway 39. Pwede ba nating ipadala ang code red sa mga residente ng Hunt at sabihing maghanap ng mataas na lugar o manatili sa bahay? Naku, kailangan pa nating i-approve yan ng supervisor. Ang unang code red alert ay naipadala matapos ang 90 minuto at may ilang mensahe na halos 6 na oras bago natanggap ng mga residente. Ang pagkaantala na ito ang naging sentro ng mga investigasyon
tungkol sa pagtugon sa sakuna. Ang sistema ay dapat sana magpadala ng automatikong tawag, text, at email sa mga tao sa mga delikadong lugar. Pero nabigla ito sa dami ng mga alerto. Bukod pa doon, ang proseso ng pag-aproba para magpadala ng mga emergency notification ay may maraming hakbang at kailangan pa ng pahintulot mula sa mga supervisor na mahirap makontak sa gabi. Patuloy na tumaas ang Ilog Guadalupe sa hindi pa nangyayaring bilis. Umabot ng 26 na talampakan sa loob ng mga 45 minuto. Noong 5:10 umaga, umabot sa rekord na 37.52 talampakan ang panukat ng ilog sa Hunt, pinakamataas na naitala. Mas mataas pa kaysa sa pagbaha noong 1,987 na kumitil ng 10 buhay. Malamang ay mas tumaas pa ito. Ngunit sobrang lakas ng baha kaya tumigil na sa pag-update ang panukat. Marahil ay nasira na ito ng rumaragasang tubig baha. Noong 5:34 ng umaga, naglabas ng flash flood emergency sa Kerrville at Center Point dahil sa malaking mapanganib na alon ng baha sa Guadalupe River. Sa Bukang Liwayway, tumaas ang 2 hanggang mahigit 30 talampakan ang lalim sa loob ng 2 oras. Malubhang naapektuhan ang Campo Mistiko. Ang Campo Mistiko ay summer camp para sa mga babae sa tabi ng Guadalupe River. Minahal na institusyon ito sa Hill Country ng halos 1 siglo. Noong gabing iyon, halos 750 babae ang nanunuluyan doon. Karamihan ay nasa mga kubo sa tinatawag ng Federal Emergency Management Agency na lugar na delikado sa baha. Ito ang bahaging floodplain na pinakananganganib sa mabilis na agos ng baha. Inisip ng mga may-ari na hindi lahat ng kubo ay nanganganib, kaya ginamit nila ang apela ng Federal Emergency Management Agency para mauri muli ang mga gusaling labas sa floodplain. Isang legal na hakbang na binatikos dahil hinihikayat ang mapanganib na pagtatayo sa mga lugar na baha. Karaniwan, may punto sana ang mga may-ari, pero hindi ito isang normal na sitwasyon. Ang hindi alam ng maraming magulang ay matagal nang taga-suporta ng mga hakbang sa kaligtasan laban sa baha si Direktor ng Campo Dick Eastland mula pa noong baha ng 1987. Nakipagtulungan siya sa lokal na opisyal para gumawa ng maagang babala na sistema na may panukat ng ilog at komunikasyon protocols. Sa paglipas ng panahon, napabayaan ang sistema at pagsapit ng 2,025 karamihan dito ay hindi na gumagana. Kahit noong gumagana pa ito, umaasa lang ito sa pagtingin kung tumataas ang antas ng tubig. Walang automatikong sistema ng babala na naka-install. 2:30 ng madaling araw, nakatanggap si Direktor ng Campo Dick ng babala sa baha sa telepono at agad sinimulan ang paglikas, ngunit mabilis nang tumataas ang ilog. Ang problema ay wala talagang maayos na proseso ng paglikas o sistemang pangkomunikasyon para sa emerhensya ang Campo Mystic. Luma ang mga protocol nila sa baha at hindi alam ng staff ang mga ruta ng paglikas at lokasyon ng assembly point. Walkie-talkie ang pangunahing gamit nila sa komunikasyon tuwing emerhensya. Pero hindi ito sapat noong krisis dahil nagkahiwa-hiwalay ang staff at naputol ang komunikasyon. Sa gitna ng gulo, ginawa ni Dick at staff ang lahat para iligtas ang mga babae. Habang nilalabanan ang baha, pinilit nilang makalipat ang lahat sa mas mataas na lugar. Para sa iba, hindi sapat iyon. Si Dick, kasama ang hindi bababa sa 26 na iba pa, ay tinangay ng tubig. Ito pa lamang ang simula. Noong umaga ng Hulyo 4 nagsagawa ng malawakang operasyon ng pagsagip ang emergency services. Sa pagtatapos ng araw, 237 katao ang nailigtas mula sa baha, kabilang ang 167 na sinagip mula sa mga puno at bubong gamit ang helicopter. Ang kagawaran ng Pampublikong Kaligtasan ng Texas, Militar ng Texas, Parke at Kalikasan ng Texas, Texas A&M Task Force 1, at mga lokal na tumugon ay walang tigil na tumulong sa mga naipit sa biglaang pagtaas ng tubig. Nahihirapan ang mga unang tumugon dahil sa mga bagay tulad ng pagkawala ng komunikasyon, mga kalsadang barado ng mga debris, at napakalawak na lugar ng paghahanap sa kahabaan ng Ilog Guadalupe. Ayon sa ABC News, mahigit 440 katao ang nailigtas pagsapit ng Hulyo 8. Sa kasamaang palad, tumataas pa rin ang bilang ng mga namatay habang may mga natatagpo ang bangkay ng search team. Kabilang sa pagtugon ang mga team mula sa 12 estado ng United States sa Mexico,
gaya ng Urban Search and Rescue Unit, Swift Water Rescue Team at drone operator. Nagtayo ng command center para sa mga magulang na naghahanap ng balita tungkol sa kanilang mga anak mula sa Kampo Mistiko at iba pang lugar. Mabilis na lumawak ang search and rescue operation at isinama ang mga team mula sa buong bansa. Mahigit 2,000 voluntaryo sa Kerr County ang tumulong sa emergency operation, kabilang ang mga gwardiya, rescuer, asong tracker at tauhan ng Swift Water Rescue. Noong Hulyo siyam nagpadala ang National Aeronautics and Space Administration ng 2 eroplano para tumulong sa mga autoridad sa operasyon ng pag-recover. Nakikita nito ang pagbaha sa ilalim ng mga punong may dahon at mga lugar na natatabunan ng halaman dahil sa ulan. Mahalaga ito sa search and rescue dahil nagbibigay ito ng importanteng datos sa mga tao sa lupa. Halimbawa, naging susi ito sa pagtukoy ng mga na-stranded na survivor sa makakapal na kagubatan sa paligid ng Ilog Guadalupe. Habang lumalakas ang pagsisikap sa pagbangon, muling tinamaan ng kalikasan. Noong Hulyo 13, nagdulot ng mas matinding pagbaha ang malalakas na pag-ulan sa lugar. Ang ikalawang bugso ng ulan, kahit di kasing lakas ng Hulyo 4, ay bumagsak sa basang lupa at umapaw na mga daluyan ng tubig dahil sa naunang baha. Tumaas ng higit 30 talampakan ang Ilog Lampasas. Dahil dito, dumami ang pagsagip at paglikas at pansamantalang itinigil ang mga operasyon ng paghahanap at pag-recover sa Ilog Guadalupe hanggang sa humupa ang pinakamasama. Habang naghihintay ang mga team sa Guadalupe na tumila ang ulan, nagsagawa ng ilang rescue operations sa Lampasas, San Saba at Schleicher. Nagsimula ng magsagawa ng water rescue ang Texas Task Force 1 at Texas Parks and Wildlife sa Lampasas. Pagsapit ng Hulyo 15 tuluyan nang bumuti ang panahon, kaya't muling naipagpatuloy ng buo ang mga operasyon ng pag-recover. Habang nagpapatuloy ang pag-recover, sumiklab ang tensyong pampulitika ukol sa pondo at pananagutan. Tinawag ni Gobernador Greg Abbott ang espesyal na sesyon ng lehislatura ng Texas para sa pondong tulong baha, ngunit agad itong naipit sa pagtatalong pampartido sa mga isyung di kaugnay sa baha. Pakiramdam ng mga biktima ng baha ay ginagamit lang sila sa politika habang kailangan nila ng tulong sa debris, denied insurance claims at pagtanggal ng amag. Ayon sa mga residente, pwedeng gamitin ni Abbott ang emergency budget para agad maglabas ng 70 milyon sa pagkukumpuni ng bahay, paglilinis ng debris, at mental health care nang hindi na kailangan ng apruba ng lehislatura. Noong kalagitnaan ng Agosto, nagbago ang politika habang nagpatotoo ang mga biktima at pamilya nila sa harap ng mga komite ng lehislatura. Nagpatotoo sa Senado ng Texas ang mga magulang ng mga batang namatay sa Kampo Mystic para suportahan ang Senate Bill 1 na layong pagbutihin ang safety standards ng mga youth camp sa buong estado. Nagbahagi sila ng emosyonal na patotoo tungkol sa kanilang mga anak at binatikos ang kakulangan ng sapat na babala, plano ng paglikas at hakbang sa kaligtasan sa kampo. Ang panukalang batas ay mag-uutos na ang mga kampo ay magkaroon ng mga emergency rooftop ladder sa bawat kubol na matatagpuan sa mga floodplain. Gumawa ng mga plano para sa paglikas tuwing bigla ang pagbaha. Lumikha ng linya ng kahalili para sa mga lokal na opisyal sa panahon ng mga sakuna at gawing mas simple ang mga pamamaraan ng pag-uulat ng mga nasawi. Kabilang sa panukala ang taunang evacuation drill tuwing baha, pagkakaroon ng weather radio na may backup power at paglalagay ng monitoring equipment sa mga kampong nasa 500 talampakan mula sa daluyan ng tubig. Ginagawa rin kinakailangan ng panukalang batas na ibahagi ng mga kampo sa mga magulang ang impormasyon tungkol sa kanilang mga plano sa pagtugon sa emerhensya at kasaysayan ng pagbaha bago dumalo ang mga bata. Ayon sa testimonya, noong 2016 pabor ang sheriff ng Kerr County sa pagtatayo ng warning system na may sirena. Ngunit nag-alala ang ilang opisyal sa posibleng ingay kung magkamali itong tumunog. Umabot hanggang 2021 ang mga pag-uusap tungkol sa pondo at pagtatayo ng sistema. Ngunit wala talagang naging kumpletong solusyon. Humingi ang Kerr County ng mga grant mula sa gobyerno noong 2017 at 2018 para sa karagdagang kagamitan sa pagsukat, pag-upgrade ng kasalukuyang sistema ng water gauge at software website para sa real-time na impormasyon para sa publiko, ngunit tinanggihan ang mga kahilingang iyon. Ang emosyonal na testimonya ng mga nagdadalamhating magulang
ay tumagos sa damdamin ng lahat. Noong Agosto 20, nakapasa ang lehislatura ng 6 na batas tungkol sa baha at sakuna, kabilang ang naglaan ng daan-daang milyong pondo ng Estado para sa pagbangon. Habang humuhupa ang tubig, naging malinaw ang buong lawak ng pinsala. Tinatayang 135 ang namatay, posibleng mas marami pa, at 117 dito ay sa Kerr County. Kaya ito ang pinakamaraming nasawi sa pagbaha sa United States mula noong 1976 Big Thompson River flood sa Colorado. Nakagulat ang epekto sa ekonomiya, mahigit 23 bilyon ang pinsala sa ari-arian ayon sa unang pagtataya. Mahigit 4,200 na mga bahay ang nawasak o lubhang nasira. Kailangang itayo muli ang mga kritikal na infrastruktura gaya ng tulay, kalsada, at pasilidad sa paglilinis ng tubig. Noong Agosto 2025, 3 tao pa rin ang nawawala dahil sa pagbaha, kabilang ang isang 80 taong gulang na babae mula sa Campo Mystic. Dahil sa trahedya sa Campo Mystic, maraming pamilya ang nagtayo ng mga advokasiyang grupo para itulak ang mas mahigpit na regulasyon sa kaligtasan ng mga summer camp sa bansa. In-update ni Gobernador Greg Abbott ang proklamasyon ng kalamidad para sa mga county na tinamaan ng pagbaha noong Hulyo. Pinalawig ang emergency provisions at rekurso ng Estado para sa pagbangon. Kasama sa proklamasyon ang 20 county sa gitnang Texas na may partikular na diin sa Kerr County kung saan naganap ang karamihan ng mga nasawi. Bumaba na ang tubig sa Ilog Guadalupe, ngunit ang epekto ng 2,025 Texas flash floods ay mararamdaman pa rin ng mga susunod na henerasyon. Ang ilog na kumuha ng marami mula sa mga komunidad ay nananatiling maganda at mahalaga sa rehiyon. Ngayon, may bagong paggalang sa lakas nito at matibay na determinasyon na maging handa kapag muling tumaas ang tubig. Kung nahanap mong interesante ang video na ito, paki-subscribe na lang. Malaking tulong ito.